Aquarius! Hello, 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 my dear Aquarius! Teka, layo naman ang aking microphone. So, ayan. Hello, my dear Aquarius! Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 30. Okay, July 30, 2026. Ayan ha. Oh, ayaw umalis dun sa July ayaw mag-move on. Okay. July 30, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, hayaan nyo po sana na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Thank you lamang po tayo na mabilisan. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo o ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay. So, start tayo with the tarot. Sa tarot card muna tayo and then i-close natin siya, my dear, with oracle card. Okay. So, tingnan natin what is going on sa area of your responsibility, my dear Aquarius. Ano pong meron sa araw na ito para sa ating my dear Aquarius? Okay, I guess that's, my page of sword. Ang page of sword, my dear, is connected sa isipan natin. Actually, this is like, be careful what you think, be careful kung ano yung, ibig sabihin, dahan-dahan ka sa mga pumapasok sa isipan mo ngayong araw na to. Tingnan natin, ka-clarify natin siya ha. Nahulog na eh. Okay. Madalas din nako-connect din to sa energy ng stalking. No, curiosity. Like, you are so curious with a certain energy, kaya siya nako-connect sa stalking. Okay? Kasi curious ka nga. Okay. Pero hindi naman siya automatic na, like, you are an stalker. It is just more on, like, curious ka lang talaga. Okay. Let me see, paki-clarify po yung ating page of sword. Oh. Okay. Umpisahan natin. Ilan to? 4. The Nine of Pentacles. Okay. Meron ka mga gagawin. Okay? I can see na parang kinakailangan mo talaga ng matinding pag-aralan mo na mabuti. Okay? Pag-isipan mo na mabuti kung meron ka mga gagawin. If there is any offer ngayong araw na to, like pag-aralan mo siya na mabuti, like sasabihin sa'yo, Aquarius, bilhin mo to, Aquarius, gawin natin to, like pag-aralan mo talaga siya na mabuti, like spend time na pag-aralan mo talaga siya ng bonggang-bongga, and ganun din sa pagbibigay, sa pag-share, okay, make sure mo na binibigay mo yan because gusto mo talagang ibigay and you are not expecting anything in return kasi posible na may lalapit sa'yo sasabihin, Aquarius, pautang nga ako, and then pag hindi nagbayad, magagalit ka. Okay? So this is the day, my dear, na maging aware ka sa mga ginagawa mo. Okay? Like sa mga bibilhin mo, sa mga uumpisahan mo, sa mga tutulong, especially sa usapin ng pinansyal. Okay? Sa usapin ng money. Okay? Possible that you have the capacity. Meron kang kakayanan na gawin, bilhin, tumulong, mag-share, whatever. Pero wag tayong mag-focus lang doon, my dear Aquarius. Mag-focus tayo sa what if. What if hindi bayaran? What if pag-uwi ko sa bahay, hindi na ako masaya? What if? Mag-focus tayo sa what if. Okay? It's more on the freedom, my dear Aquarius, to do what you want. And you have the freedom to do whatever you want. Pero dapat hindi lang tayo nagpo-focus lang doon sa one side. Mag-focus tayo sa both side. Okay? So this is the day, my dear Aquarius, that you need to be mindful. Yun ang pinakamaganda
na words dito. Like, yung mga iniisip mo, yung mga gusto mo mangyari is talagang alam mo talaga kung ano yung mga pros and cons talaga niya, my dear. Okay? Let me see. Kasi maganda yung Nine of Cups. Ay, Nine of Pentacles. This is more, ang tingin ko sa Nine of Pentacles is more on parang tao na may kakayanan tumulong, may kakayanan bumili. Actually, ang tingin ko dito is more on the luxury na person. Like, meron siya kakayanan to do whatever yung kanyang ginagawa. Kaso yung partner niya kasi is Page. So, okay. Sa another side naman, my dear, may nakukuha ko na konting tension when it comes sa mga manifestation mo. So, kung talagang gusto mo yung isang bagay, I think you just need to believe on it. Okay, yun lang. Yun lang. Hanggang doon lang muna tayo. Next card natin, my dear, is the energy of the Four of Cups. This is stuck na energy. Okay? And the energy of the Queen of Pentacles. May issue. Okay, definitely may issue dito, my dear. Meron nangyayari sa usapin ng pinansyal. Meron mga tao na pakiramdam ko na tinitake advantage ka. Like, ilang beses mo na sigurong tinulungan, ilang beses mo na sigurong ginawan ng pabor, and still, parang mag-a-approach sila ngayong araw na to para manghingi na naman tulong and manghingi na naman ng pabor. Pero this time, sana hindi tayo mag-create ng tension. Okay, like walang masama kung gusto mong tumulong, go for it. Pero sana hindi tayo umabot na naman doon sa repeated cycle, my dear Aquarius, na pagkatapos mong tumulong or pagkatapos mong magbigay ng something, and nandun ka, my dear, sa moment na parang kapal naman ng mukha nun. Yung mga ganon. 'Di ba? Kasi ang nangyayari noon is yung impact na iiwan sa atin. Okay? And ayaw natin mag-start ng impact. Ayaw natin mag-create ng impact. So I think it's more on parang kung meron lalapit sa iyo manghihingi ng tulong ngayong araw na to, and it's just more on putting a boundaries na okay, ito lang yung kaya kong ipahiram, or I'm very sorry, wala akong ipapahiram. 'Di ba ganon? Kasi pakiramdam ko this is a repeated issue and repeated na eksena or problema na nangyayari sa buhay mo, my dear, na possible na mangyayari siya ngayon. Or there's a tendency, my dear, na ang tingin ng tao sa iyo is you are very stable, that you can actually fix kahit anuman na problema, my dear, na i-offer or ihain nila sa iyo. Para kang mekaniko, para kang 'di ba, mekaniko talagang ginawang example. Para kang specialty dito. Kaso ang pagiging specialty, specialist, no? Specialist mo dito is more on trying to resolve and trying to fix yung problema ng ibang tao. And ang mahirap dito is like, walang masama if talagang devotion mo siya or talagang calling mo talaga siya, and talagang after mo ginawa yung isang bagay is wala kang regret na nararamdaman or wala kang galit na nararamdaman. Ang problema kasi dito, my dear Aquarius, if ginawa mo yung isang bagay, tapos after mo siyang gawin is meron kang something na nararamdaman. So it's just more on addressing, my dear Aquarius, na okay, kasi ilang beses na kitang tinulungan, ilang beses ka na pabalik-balik sa akin. So therefore, this time, kung nanghiram ka sa akin ng 5,000, so ang papahiram ko lang sa'yo siguro 500 lang or baka 100 lang kasi yun lang ang kaya ko. Or kung wala talagang ipapahiram is wag na lang talagang pahiramin. Kasi based on the energy, my dear, this is a repeated cycle. Ibig sabihin, nangyayari na siya. This is not the first time na mangyayari ito. Okay? And labas tayo ng konti doon, my dear, pagiging impulsive. Okay? Is more on possible din ngayong araw na to na meron din mga Aquarius, okay, meron din mga Aquarius, my dear, na they will try to cover up kung ano man yung certain issue sa emotion nila. Like, um, for example, like meron certain issue sa bahay. So, ang gagawin mo is you will try to go out and do something, my dear, na posibleng ma-diverse yung issue na yon. Okay, ngayong araw na yon. Pwede kang lumabas, pwede kang gumawa ng mga bagay-bagay na posibleng magpa-dissolve ng issue na yon temporary. Hindi siya fixed na madi-dissolve. Temporary siya, my dear. So, pag uwi mo sa bahay, nandun pa rin yung issue. No? So, wala naman, hindi naman kita pinipigilan na lumabas ka, gawin mo yung gusto mo, pera mo naman yan, di ba? Gawin mo kung ano yung gusto mo. Pero, you just need to know, my dear, na hindi ito magiging solusyon sa whatever problem that you are going through. Like, you can go out and do something, pero pagbalik mo sa bahay, nandun pa rin yung issue. Okay? So, you just need to be aware with that. Kasi baka expected mo na pag-uwi mo sa bahay, lahat magbabago na. Okay? We have here the energy of the Knight of
Pentacles, ang Knight of Pentacles is something na very, very slow, pero it is also a reminder din, lalo sa usapin ng pinansyal, na be mindful sa mga decision making mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, which is napag-usapan natin sa first row natin sa combination ng Page of Sword at saka ng Nine of Pentacles. Like, be mindful sa mga action na gagawin mo, be mindful sa mga tutulungan mo, be mindful sa mga decision making na gagawin mo ngayong araw na ito, because hindi niya kayang ma-cover up kung ano man yung issue talaga. Okay? And putting a boundaries, no? Sa dinami-dami na sinabi ko kanina tungkol sa mga taong lalapit, manghihingi ng tulong, o magta-try ulit na gawin kung ano man yung mga previous na ginawa nila lately, it's just more on putting the boundaries, no? Sa dinami-dami ng pasikot-sikot na sinabi ko, it's just more on putting a boundaries. Kung hindi mo talaga kayang tumulong, and then say na hindi mo talaga kayang tumulong. Kung wala ka talagang ilalabas, and then just say na wala ka talagang ilalabas. Kung meron ka namang gustong itulong, pero you are little bit afraid na baka hindi magbayad or baka hindi tumupad sa usapan, and like maglagay ka na lang ng boundaries na okay, ito lang yung kaya kong maibigay. Hindi kita kayang tulungan sa hinihingi mong pera, pero ito lang yung kaya kong ibigay para just in case hindi man niya maibalik, hindi masyadong masakit. Okay? It's just more on like be mindful talaga sa kung ano yung mga nangyayari ngayong araw na ito. And may nabanggit din ako kanina about kung meron kang mina-manifest. Like for example, you're manifesting na gusto mong makaalis sa sitwasyon na yan, sa problema na yan. Ngayong araw na to, possible din na magkar it's it's either like, ayoko sabihin na parang negative yung thinking mo, pero it's like hindi nagma-match yung ginagawa mo sa gusto mong mangyari. Parang ganon. No, yung para bang typical na, ay gusto ko makaalis dito or gusto ko makabili ng kotse, pero ang gagawin mo, you're spending on ibang bagay na possible na hindi naman nakaka-contribute para makabili ka ng kotse or makabili ka ng bahay. So, it's just more on, once again, be mindful sa mga iniisip mo at sa mga ginagawa mo my dear ngayong araw na to. Meron kang warning sa energy ng Knight of Pentacles, which is take it really, really slow. Pag-aralan mo yung usapin ng pinansyal. Okay? Let me see, my dear. So, close natin to ng Oracle card. We have here the energy of the Ace of Pentacles. Okay? So, I think may blessing ka ngayong araw na to. Okay? This is considered as a blessing. Pero wina-warningan ka, my dear, na take good care of it. Parang dahan-dahanin mo siya, wag mong gastusin all at one time, or ilagay mo talaga dun sa mga importante. Kung meron ka mga babayaran, meron ka mga kinakailangan i-settled, and then i-priority mo muna yon. Kasi this is considered, my dear, as a blessing. Ibig sabihin, na-receive mo na siya, tinanggap na ni Knight over here. Kung makikita mo dito, hawak mo na eh. Like, sa lahat ng pentacles natin, nagre-release siya ng energy na hawak mo na yung pera. Nasa kamay mo na talaga siya, my dear. You have the power. Kanina ko nabanggit ko rin yung energy na you have the power, you have the capacity to do whatever you want to do today. Pero yun nga lang, just be mindful about it. Okay? Pang ilang beses ko na nabanggit yung mindful. Nabilang na ba? Salamat kay Page of Sword. Okay, siya ang nagdala niyan. Kasi ang lahat ng page, my dear, is connected sa energy ng pag-aaral. So, ito kasi is connected sa mind kasi sword siya. So, talaga na, di ba meron ka pang Page of Wands. So, action naman to. So, iniisip at saka action naman na yung kinakailangan mo talagang i-balance talaga ngayong araw na ito. Huwag magpadalos-dalos, huwag maging impulsive. Okay. We have here the energy of the Queen of Sword. Okay? Ang Queen of Sword is more on, minsan pag lumalabas si Queen of Sword, nagugustuhan ko siya kasi it's more on giving a second chance. Kasi si Queen of Sword, matalino yan siya eh. Alam niya na kung ano yung nangyayari. Alam niya na kung ano yung energy na umiikot, pero nandoon pa rin siya sa moment na parang, okay, sige, magpaliwanag ka, kahit na alam ko na ikaw na yung kumuha ng itlog, pero sige, I will give you a chance to explain. Ganon siya. Pero dito kasi, parang sinasabi dito na trust your intuition as of this moment kasi there's a tendency, my dear, na learn how to balance. Kasi si Queen of Swords is energy din to ni Libra, no? So, you need to learn how to balance the two energy ngayong araw na ito. Okay? Yung
kailangan maging kalmado ka lang talaga today, my dear. And congratulations for the blessing na dala-dala ni Ace of Pentacles na yes, receive mo na. Pero yun lang, be careful sa mga tutulungan mo, be careful sa mga project na uumpisahan mo, be careful sa mga outlet. When I say outlet, mga bagay na posibleng gawin mo ngayon na baka iniisip mo na maging covered up or maging patch up sa current na problem or situation mo sa buhay kasi lumabas ka, you will be happy, pagbalik mo sa bahay, nandun pa rin yung issue. So, I just hope, my dear, na you are aware with that, na parang naglalabas ka lang ng konting tension and it is not a quick fix. Bottom deck of the card is the energy of the King of Wands. This is a very, very aggressive, my dear, na card, okay? Impulsive, okay? So, today, hindi this is the hidden message, nasa ilalim siya. So, possible na dala-dala mo tong energy na to na pag ginusto mo talaga and wala namang masama doon, basta aware ka lang talaga sa pros and cons. Okay? Let me see, my dear Aquarius. Oracle card. Let me see, my dear Aquarius. Okay. Ano ito? We have here the energy of side piece. Okay. Secret, romance, hidden affair, bring second chance, only late night calls. Okay, so based sa energy na to, it's more on parang may something na nangyayari. Okay? So medyo hihimayin ko to, my dear. Okay? So, madalas, nasa outlet to. Okay? You can do something na posibleng mag-covered ng problema mo ngayon. But after mong gawin yan, sabi ko nga, babalik din yan sa normal. Like, it will be back. Okay? Pwede ka magwalwal, pwede ka magpakalasing ngayon, but it will not fix the problem. Okay? Something na may kinalaman sa secret. Okay? Possible din, my dear, na meron mga romance na mag-umpisa ngayong araw na to. So, I will be very, very careful, my dear, especially if you are in a relationship, okay, na hindi ka mag-entertain na mga ganito kasi sakit lang talaga sa ulo to. Anything na may kinalaman sa secret, my dear, you just need to be aware, okay? Let me see. Para siyang love affair, yung card na yan. Pero ang dami ko nakukuha sa kanya na energy, may kinalaman sa, actually may nakukuha din ako na may kinalaman sa addiction, like, hindi naman siya yung addiction na parang iniisip ninyo, yung pag-inom ng alak, something like that, just only to cover yung, kasi merong covering up na energy, like you are covering up a certain issue, parang tinatakpan mo or parang pinipilit mong kalimutan yung certain issue. And nandito ako para, hindi naman para pigilan ka. It's just more on a reminder, my dear, na it will not fix the issue. Parang ganon. Okay? If meron kang ginagawa na parang marami, ang dami. Pwede tong addiction, pwede tong love affair, pwede. Okay? Pwede siya. Pero it's just more on yung reading kasi natin ngayon is tumatakbo talaga siya, my dear, doon sa parang awareness na parang hey, Aquarius, kumbaga parang you have the capacity na gawin mo kung ano yung gusto mong gawin, pero are you aware with the consequence na pwedeng mangyari after that? Parang ganon. Okay? Let me see, my dear. Para siyang megaphone, na parang sinasabi lang sa'yo na, oy, Aquarius, ang gagawa mo? Parang ganon. Oh. Alam mo ba kung ano yung consequence niyan? Ganon. Okay, we have here, balik natin yung isa. We have here, running errands. Self-efficiently manage. Practicality. Okay. Ay, yeah, nakatingin ka dito sa ATM, my dear, and it's just more on like, be aware, my dear, kung, kanina pa natin pinag-uusapan to. It's more on be careful kung saan mo gagamitin yung pera mo, be careful, be practical na lang. 'Di ba kanina pa naman kasi, my dear, sinasabi na parang i-priority mo na lang yung mga dapat i-priority, i-settle mo na lang yung dapat na i-settle. If just in case medyo napapagod ka, probably baka kailangan mo lang ng simpleng unwind lang. Hindi naman yung kasi bonggang-bonggang unwind na masasaid ka talaga, na mauubos ka talaga, na as in wala na talagang matitira talaga sa'yo.
And please, wag kang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo, my dear. Like, kukuha ka ng mga side view, side mirror, side car, whatever it is, kasi sakit sa ulo talaga yan, my dear. Once again, you have the power, you have the capacity na gawin lahat ng gusto mo, pero it's very important that you know the pros and cons of your action. You know the certain obligation and limitation, my dear, ng ginagawa mo. Okay? So, my dear, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 30, 2026. Kagaya po ng lagi ko nga nasasabi or nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye and take care of yourself.